ang ating mga magulang ang madalas na una nating takbuhan sa buhay. Kaya naman, napakahirap pag nawalay tayo sa kanila. Yan ang problema ng ilang kabataang mag-aaral na binibigyang suporta ng ating mga bisita ngayong umaga. Kilala rin natin sila. Birthdays, graduation, Pasko, ilan lamang yan sa masasayang okasyon na madalas ay ipinagdiriwang ng marami sa atin kasama ang ating pamilya. Pero taliwas dito ang nararanasan ng ilan sa ating mga kabataan na ang mga magulang ay nag-ibang bayan. Ang kanilang mga araw ay puno ng pananabik sa kanilang magulang at tanging screen lang sa cellphones ang kanilang nagiging daan sa panandaliang koneksyon sa kanila. Ito rin mismo ang dahilan kung bakit may mga pagkakataon na napupuno ng lungkot ang kanilang mga puso at naghahanap sila ng suporta. Ang mga ganitong senaryo ang nag-udyok sa paglikha ng Panatag Project na naglalayong magbigay ng lakas at suporta sa mga batang mag-aaral na anak ng OFW. Alamin natin ang mga programa nila ngayong umaga dito lang sa Rise and Shine Pilipinas. Kakapanayan po natin si Sir Carlos Lagaya, ang Panatag Project Director. Magandang umaga po, Sir Carlos. Magandang umaga po sa inyo. Sir Carlos, good morning. This is Prof. Feed together with Ross. Una po sa lahat, tungkol saan po ba itong Panatag Project at ano po ang nag-udyok sa inyo na bumuo ng ganitong klaseng proyekto? Okay. Ang Panatag ay under siya ng Pugat Foundation at ang Panatag, ang ibig sabihin ng Panatag ay pamilya ng ibang bansa, aruga at gabay. At nagkaroon kami ng mga workshops sa mga anak ng OFW dahil may mga instances na ang mga magulang ang nagsabi sa amin na nagsimula kami sa workshop para sa kanila. Pero sabi nila, bakit po hindi natin tukuyin din ang mga nararamdaman ng mga anak namin na nadyan sa Pilipinas? Kaya nabuo po yung anak workshop. Na ang ibig sabihin ng anak ay anak ng ibang bansa, aruga at gabay at agapay. Ito po ay isang araw na workshop na nakatutok sa mga damdamin ng mga anak ng OFW, ang kanilang mga nararamdaman sa pag-alis pagsamantala na kanilang mga magulang, ano ang kanilang mga karaniwang problema at mga nararanasan. Kaya po nabuo itong workshop na ito simula pa po ng 2008. Okay, Sir Carlos, napakaganda po ng ganitong workshop po, ano? Pero ano po ba yung mga problema or karanasan na madalas na ibabahagi sa inyo ng mga anak ng OFW nating mga kababayan? Oo, noong hindi pa ano yung mga social media, ang kalimitang problema ng mga anak ng OFW ay kalungkutan at pagkami sa kanilang mga magulang. Pero nagkakaroon ngayon ng panibagong mga problema, nagkakaroon ng bullying talaga, yung kanilang pananabik sa kanilang mga magulang. Sabi nga nila na kikita-kita naman daw sila sa video at saka sa audio, pero mahalaga pa rin na nakakasama at nakakausap. Alam mo, nakakita ko kanina sa mga anak ng OFW, napakahalaga na ang presence ng magulang ay naroon sa mga okasyon, sa Pasko, kapag bagong taon, at ang pinakamahalaga sa kanila ay kapag graduation nila. At maraming mga anak ng OFW ang hindi nararanasan yun na kapag sila ay nagtatapos sa kanilang pag-aaral, grade 6, grade 10, grade 12, malungkot sila na hindi nila wala doon ang kanilang, ang hirap kaya nung umaakyat sa stage na alam mo na walang papalakpak sa iyo at magsasabi, ang galing-galing ng anak ko. Iyon ang isa sa pinakamabigat na nararanasan. At kalimitan, dahil sa walang gumagabay sa kanila, walang nagsasabi ko ano ang tama at mali, nagkakaroon ng problema ngayon, naroon sa minsan na ayaw pumasok, minsan nagkakaroon na ng bisyo, at ang pinaka-magabing ngayon ay maraming oras ang nilalaan ng mga bata at mga anak ng OFW sa paglalaro ng online games. Ayun. Alam mo, may nag-trend na video, Ross and Sir Carlos. Hindi natin sure kung ang magulang niya ay nasa ibang bansa. Pero we're talking about yung bata na aakit sa stage na mag-isa. Tapos sa dulo ng graduation, magbibigay ng bulaklak sa mga magulang. So, parang wala siyang naabutan ng magulang. So, parang ang lungkot-lungkot sa pakiramdam na, alam mo yon, yung
Makikita mo Oo. yung mga klase mo, pag-aabutan mo ng bulaklak, Kumpleto. tapos siya walang aabutan. Pero at least we have this kind of project na pwedeng umagapay sa kanila. Sir Carlos, bukod po sa pagbibigay sa kanila ng suportang emosyonal, may iba pa po ba kayong mga activities o workshop para sa mga anak ng mga ating bagong bayani? Okay. Ito po ay parang pagkatapos ng anak workshop. Nakikita ko po ngayon sa video yung aming mga ginagawa. Ito po ay nagkakaroon ng tinatawag na youth camp. Ito po ay exclusive din. Kung doon sa anak workshop po ay nababahagi nila ang mga hindi magandang karanasan at kung ano man, ito po sa youth camp ay tinuturuan namin ang mga batang ito na magkaroon ng mas malalim na ugnayan sa kanilang mga magulang. Ang kahalagahan ng komunikasyon. Pangalawa ay makabuo ng support group. Ito po ang pinaka-importante ngayon na mayroong matatakruhan, masasabihan ang mga anak na ito na kanilang problema at hindi sinusolo. Napakahirap po ng ang problema ay andyan lang. Andyan, pero walang nakikinig at walang nagbibigay ng suporta. Kaya ito pong Alab Youth Camp na ito, pagkatapos ng workshop, ito po ay nagpapakita at nakabubuo kami ng mga suporta, lalong-lalo na sa mga kanilang mga nararamdaman. Okay, Sir Carlos. So parang maganda po ito kasi nakakabuo sila ng camaraderie, no, ng isang grupo. Bukod lang sa camaraderie, may nakikinig sa kanila. At mayroon nagsasabi ng naranasan ko na rin yan at naiintindihan kita sa iyong mga nararamdaman. Pinakamahalaga ay nakakaintindi sa damdamin at karanasan ng mga anak ng OFW. Okay, Sir Carlos. Ano po bang suporta pa ang maaring maibigay ng mga magulang sa mga anak nila na may iwan sa bansa kung talagang kinakailangan nila mag-ibang bayan o mag-ibang bansa? Paano po ba nila maiibsan man lang yung ganitong nararanasan ng kanilang mga anak? Open communication. Wag nating turuan ang ating mga anak na maging material lang. Kasi kalimitan sa mga magulang lang sa abroad, kapag nagkakaproblema ang anak, hindi sinusolusyonan ang sinasagot lagi ay, sige, huwag ka nang umiyak. Padadalan kita kung anong gusto mo. Ang maganda ay turuan ang ating mga magulang na isama po ninyo sa inyong mga plano ang inyong mga anak kung kayo ay ng ibang bansa. Pangalawa, kayo po ay magkaroon ng komunikasyon, makipag-usap. At ang pangatlo, kung tatawag man lang kayo sa inyong mga anak at kung video man ito at audio, huwag niyo pong laging sisimulan sa pang-aaway at paninisi sa inyong mga anak. Kapag ito po ay nabawasan, magkakaroon po ng magandang ugnayan ng inyong mga anak sa inyo. Hindi matatakot, hindi kayo pagtataguan. Pinakamahalaga ang open communication. Damahin ninyo ang nararamdaman ng inyong mga anak. Hindi kailangan laging material, pera at mga kung ano-ano namang cellphone yan. Ang mahalaga ay nauunawaan nyo ang kanilang mga pangangailangan. Alright, sir, in cases po na may mga bata o kaya mga anak o mga magulang na nais na magkaroon ng libreng counseling, paano po ba nila kayo makokontakt, sir? Paano po nila ma-access ang Panatag program? Sige po, meron po kaming online counseling, alas 8 ng gabi, alas 5 ng gabi hanggang alas 8. Hanapin lang po nila sa Facebook ang Ugat Sandaline. At doon po ay magkakaroon ng meron po kong mga counselor na makikipag-usap sa inyo kung ano ang inyong mga pangangailangan. Kung magkakaroon po ng workshop sa inyong lugar, pwede nyo pong sabihin din doon para kami po mga taga-Panatag mismo ang pupunta sa komunidad, sa inyong mga school. At ang pinakamahalaga din po dito sa amin, ginagawa po namin ito ng walang kapalit o libre po ang aming mga serbisyo sa mga anak ng OFW. Napakahalaga po na sila ay marinig at maunawaan sa kanilang mga nararamdaman. Alright, thank you so much for being with us this morning, Sir Carlos. Lagayan ng Panatag Project. Siya po ang direktor na nasabing proyekto at maganda po na marami talaga sa atin na maging open doon sa usapin ng pagiging yung meron mga grupo na sumusuporta sa ganitong klase mga advocacies. So why not take advantage at mag-benefit dito? Dahil in the end naman ay sila din, para sa kanila para din sa ito. kanila yan. Yes.